Ang tidal energy ay nalilikha gamit ang galaw ng tides at karagatan. Kapag tumataas at bumababa ang tubig dagat, nagkakaroon ito ng malakas na galaw ng tubig. Ang galaw na ito ay may kinetic energy o energy mula sa movement. Ang kinetic energy na galing sa rise and fall ng tides ay kinukuha gamit ang mga turbines at ito yung kino-convert para makagawa ng kuryente. Sa ganitong paraan, nagagamit ang natural na galaw ng karagatan bilang renewable source of energy. Causes and frequencies of tides. Ang high tide at low tide ay sanhi ng moon. Dahil sa gravitational pull ng moon, nagkakaroon ng tidal force na humihila sa Earth at ang tubig nito. Dahil dito, nagkakaroon ng pag-umbok o bulge ng tubig sa bahagi ng Earth na pinakamalapit sa moon at pati sa bahaging pinakamalayo doon. Ang mga bahaging ito ang tinatawag na high tide. Habang umiikot ang Earth, dumadaan ang mga coastal areas sa dalawang tidal bulges sa loob ng isang lunar day na may haba na 24 hours and 50 minutes. Kaya naman karamihan sa mga baybayin ay nakakaranas ng dalawang high tides at dalawang low tides sa isang lunar day. Ang pagitan ng bawat high tide ay humigit kumulang 12 hours and 25 minutes. Samantalang inaabot ng 6 hours and 12.5 minutes para ang tubig sa baybayin ay magbago mula high tide papuntang low tide o mula low tide papunta ng high tide. Ipinapakita nito kung paano nagdudulot ang galaw ng moon at pag-ikot ng Earth ng regular na pagtaas at pagbaba ng tubig dagat. If high tides are caused by the gravitational pull of the moon on Earth, why there would be high tides on the side of the Earth opposite the Moon? Yung high tide sa side ng Earth na nakaharap sa Moon ay tinatawag na high tide. Nangyayari ito dahil mas malakas ang hila ng Moon sa bahaging ito kaya direktang nahihila ang tubig dagat papunta sa Moon at nagkakaroon ng water bulge. Samantala, yung high tide sa kabilang side ng Earth o yung opposite sa Moon ay tinatawag na low high tide. Nangyayari ito dahil ang tidal force ng Moon ay mas malakas ang hila kaysa sa mismong Earth kaysa sa tubig sa far side. Dahil dito, bahagyang nahihila ang buong Earth papunta sa Moon. Sa madaling salita, may dalawang high tides. Isa dahil hinahatak ng moon ang tubig at isa dahil hinahatak ng moon ang Earth kaya nagkakaroon ng low-high tide sa opposite side. On the side facing the moon, pinakamalakas ang gravitational attraction sa pagitan ng Earth at ng moon dahil mas malapit yung bahaging yon sa moon. Dahil dito, ang tubig sa tinatawag na near side ng Earth ay nahihila papunta sa Moon. Habang hinihila ng gravitational force ang tubig papalapit, may inertia na sinusubukang panatilihin yung tubig sa dati nitong pwesto. Pero dahil mas malakas ang gravitational pull kaysa sa inertia, nahahatak pa rin ang tubig papunta sa Moon. Dahil dito, nagkakaroon ng water bulge sa near side ng Earth at ito yung bumubuo ng high tide sa side na nakaharap sa Moon. On the side opposite the Moon o yung tinatawag na far side ng Earth, mas mahina ang hila ng Moon dahil mas malayo ito. Sa part na to, mas nangingibabaw ang inertia. Kaya ang tubig dagat ay gustong manatili sa direksyon ng galaw nito habang ang mismong Earth ay bahagyang nahihila papunta sa Moon. Dahil doon, parang naiiwan ang tubig sa far side. Kaya ito yung nagbabulge palabas at bumubuo ng isa pang high tide. Kaya kahit wala ang Moon sa side nito, nagkakaroon pa rin ng pagtaas ng tubig. Sa madaling sabi, magkasabay na gumagana ang gravity at inertia.
Sa side na nakaharap sa moon, gravity ang mas malakas habang ang opposite side, inertia ang mas nangingibabaw. At ito yung dahilan kung bakit may dalawang tidal bulges yung Earth. Ipinapakita ng slide ang largest tidal power stations sa mundo based sa data as of May 5, 2021. Ang tidal power station ay may planta na gumagawa ng kuryente gamit ang lakas ng tides o pagtaas at pagbaba ng tubig dagat. Makikita sa table ang pangalan ng station, capacity sa megawatts, bansa at taon kung kailan ito nagsimulang mag-operate. Ang Siwa Lake Tidal Power Station sa South Korea ang pinakamalaki na may 254 megawatts capacity at nagsimula noong 2011. Sumusunod yung Rance Tidal Power Station sa France na may 240 megawatts at ito yung isa sa mga pinakamatandang tidal power stations na nag-operate pa noong 1966. Mayroon ding Annapolis Royal Generating Station sa Canada na may 20 megawatts and yung Mayen sa United Kingdom na may 6 megawatts at ang Jiangsha Tidal Power Station sa China na may 3.2 megawatts. Sa kabuuan, ipinapakita ng slide na iba't ibang bansa ang gumagamit ng tidal energy bilang renewable energy source pero mas kaunti pa rin yung tidal power plants kung ikukumpara sa solar at wind energy. Tidal stream generator. Similar to wind turbine except they are below the water surface. So, ang sabi lang dyan is ang tidal stream generator at wind turbine ay parehas. Pareho lang sila na nagpo-produce ng electricity. So, ang pinagkaiba naman nila, ang tidal stream generator ay nasa tubig. So, tubig yung nagpapagana sa kanya para makapag-produce ng electricity. Then, yung wind turbine naman ay nasa lupa. Then, ang nagpapagana sa wind turbine is yung hangin. Produce much more electricity than wind power plants. So, ang sabi dyan is mas maganda daw yung tidal stream generator compare sa wind turbine. More expensive to manufacture. So, bakit nga ba mas expensive yung tidal stream generators? Dahil kailangan mas mamahalin yung mga bakal o materials na gagamitin sa paggawa din eh. Kailangan mabusisi yung paggawa sa kanya, kaya mas mahal yung tidal stream generators. Then, may mga pinoprotektahan siyang mga gamit sa loob tulad nung generators, ganun. Kaya mas mahal siya. Then, nasa ilalim siya ng dagat. So, kailangan mas expensive yung mga binibili sa kanya. Siemens, the world's first tidal stream generator, was contracted in 2007 at Stanford Lodge in Northern Ireland. So, yung unang tidal stream generator daw ay tinatawag na Siemens. Then, ginawa ito noong 2007 na matatagpuan sa Northern Ireland. So, dito naman tayo sa types of turbines used in tidal stream generators. So, may 6 tayong types of turbines. Ang una is the horizontal axis turbines, vertical axis turbines, oscillating hydrofoil turbines, then the cross-flow turbines, vent-to-reducted device turbines, and the tidal kite. So, ipapaliwanag ko ang 6 na types of turbines. So, ang unang types ng tidal turbines generators natin ay ang horizontal axis
tidal turbines. So, ang horizontal axis tidal turbines ay ang blades na to ay umiikot pahalang tulad ng wind turbine. Then, direkta itong tinatamaan ng agos ng tubig kaya malakas ang nililikha nitong electricity. Then, ang horizontal axis tidal turbine ay kadalasang inilalagay sa mga lugar na may malalakas at tuloy-tuloy na tidal currents. Then, yung pangalawa naman is the vertical axis tidal turbine o ang blades niya ay umiikot patayo sa axis. Then, kahit magbago ang direction ng agos nito, ay patuloy pa rin itong umiikot. Then, mas simple ang disensyo ng vertical axis tidal turbine at mas madali ang maintenance nito, pero mas mababa ang kuryente nito na napoproduce kumpara sa horizontal axis turbine. Then, yung pangatlong types natin is the oscillating turbines. Ang blades na to ay hindi umiikot. Gumagalaw lang ito pakaliwa at pakanan. Ang hydrofoil. Ang galaw ng hydrofoil ay kino-convert para maging kuryente. Bagamat ang experimental nito ay may potential ito na mas mataas ang efficiency sa ibang lokasyon. So, dito naman tayo sa pang-apat na types. Yung cross-flow turbines. So, yung cross-flow turbine is uri din siya ng vertical axis turbine na may spiral o helical lang sa blades. Then, yung cross-flow turbine is mas tuloy-tuloy yung pag-ikot niya at smooth lang yung pag-ikot nito. Mas tahimik at mas matibay yung cross-flow turbine compare sa iba. Then, bagay ito ilagay sa steady lang yung agos ng tubig. Then, yung panglimang types niya ng turbines is the Venturi or ducted turbine. Yung Venturi turbine is may duct o tubo sa paligid ng blades na nagpapabilis ng daloy ng tubig. Then, pag mas malakas yung ikot, mas mataas yung nalilikha nitong kuryente. Kaso nga lang, mas mahal at mas komplikado ang disenyo nito. Then, kailangan ng mas maingat na paggamit or maintenance. Then, the last one of types is the tidal kite. Ang uri ng tidal kite na ito is isang uri ng tidal generator na gumagawa sa pamamagitan ng underwater kite na sumusunod siya sa agos. Then, yung tidal kite is nakakalipad o gumagalaw ang kite nito sa malalalim na bahagi ng dagat. At ang galaw nito ay nako-convert sa kuryente. Then, mas maganda gamitin ng tidal kite sa malalalim na lugar kung saan hindi kayang ilagay ang mga traditional turbines. So, yun lang yung 6 type ng tidal generators. So, dito naman tayo sa blades designs of tidal stream generator. So, yung una is the hydrodynamics. Blades are shaped like airfoils to maximize lift and minimize drags, just like airplane wings but optimized for water density. So, yung hydrodynamics daw is katulad lang siya ng pakpak ng eroplano. Then, na-maximize na to yung lift at nababawasan yung dragging dahil nga yung blades na to ay parang pakpak lang ng eroplano. Tapos, ginawa yung hydrodynamics para
na mas matibay, then angkop lang talaga siya sa tubig. Di ba kasi yung tubig, siksik siya. Kaya yung hydrodynamics sa mas pinatibay, then para makasabay ito sa agos ng tubig para mas madami yung ma-produce ng electricity. Structural strength must be withstand immersed force from dense water, requiring robust composite materials and structural design to prevent failure. So, yung tidal stream generator ay kailangan makayanan ang napakalakas na pwersa mula sa dense water. Dahil sa bigat at daloy nito, maaaring magdulot ng malaking presyon at pwersa sa buong structure ng tidal stream generator. So, kaya naman, gumamit ng matibay na mga composite materials tulad ng carbon fiber o reinforced plastic at ang espesyal na disenyo ng struktura para hindi ito masira. Then, ang mga materials na ito ay hindi lang matibay kung hindi lumalaban din ito sa yung sa agos ng tubig dahil dense water ito. Kaya mas natitiyak na matibay at magagamit yung tidal stream generator sa mahabang panahon. Cavitation control. Design aims to reduce pressure, difference the cause cavitation, formation of vapor bubbles which damage bubbles. So, yung cavitation control is kapag umiikot yung blades ng tidal generator sa tubig, kung sobrang bilis o hindi maayos yung hugis, magkakaroon ng pagkakaiba ng presyon sa ibabaw ng blades. Kapag ang presyon ay bumaba ng sobra, ang mangyayari, bumubuo ito ng mga bula dahil sa singaw. Yung cavitation, kapag sumabog yung mga bula na dahil sa singaw, ay may malakas na impact yon na pumuputol at nakakasira sa mga blades. Kaya binago yung disenyo ng blades para bawasan yung pagkakaiba ng presyon para hindi bumuo ng mga bula, then para hindi masira yung tidal generator. So, yun yung cavitation control para lang hindi masira dahil sa bula. Ang tidal barrage. Ang tidal barrage ay isang uri ng low-wall dam na madalas ginagawa sa mga tidal inlet or kaya sa mga estuary. At meron itong sluice gate na ginagamit upang magkaroon ng reservoir ang kabilang bahagi ng barrage. At meron din itong tidal turbine na nakalocate sa bottom parts ng barrage kung saan hinahayaan itong umagos o dumalo yung tubig. At ang isa sa pinakaunang tidal barrage na ginawa ay ang Rance Tidal Power Station na nakalocate sa France. Ito ay nagbukas noong 1966. At dito naman tayo sa 6 parts of tidal barrage. The first one is the turbine blades. Ito yung mga malalaking pakpak sa ilalim ng barrage na sumasalubong sa daloy ng tubig sa ilalim ng dagat. And ito yung umiikot pagka dumadaloy yung mga tidal water. At sila yung kumukuha ng kinetic energy. Parang sa electric fan, 'di ba? Sa electric fan blades. Imbis na hangin ay tubig yung nagpapaikot dito. Kagaya rin sa mga windmill, di ba? And syempre, mas malakas yung tubig
mas mabilis yung ikot ng mga blade. The second one is the generator. Ang generator, ito yung mismong nagko-convert ng electricity. Kino-convert niya yung turbine movement into power or electricity. Dito pa lang nagiging usable yung movement ng turbine. And the next is the rotor hub. Dito nakakabit lahat ng blade at ito yung nakakonect sa generator, na kapag umikot yung blade is kinonekta niya yung pag-ikot ng blade doon sa generator. And the fourth one is the gearbox. Dahil mabagal ang ikot ng turbine, dahil mabagal din ang pagdaloy ng tubig, ang gearbox yung nagpapabilis ng ikot nito. At ang panglima ay ang sluice gate. Ano nga ba ang ginagawa ng sluice gate? Pag high tide, hinahayaan niyang pumasok yung tubig. And hinahayaan niyang pumasok yung tubig papunta doon sa basin. And then pagka naman nagpantay na yung tubig sa basin at doon sa dagat is magsasara na yung sluice gate. And then pag nagkaroon naman ng low tide o mas mababa na yung tubig sa dagat is bumubukas na ulit siya para dumalo yung tubig mula sa basin papunta sa dagat at mapaikot dito yung turbine blade sa ilalim ng barrage. And the last one is the powerhouse. The powerhouse, ito yung structure o building kung saan nakalagay yung mga turbine, yung mga generator, at yung power system. Ito rin yung nagpoprotekta sa makina. And ito rin yung nagmo-monitor ng electricity production. And ito rin yung center ng tidal power operation. And punta naman tayo sa 3 types of tidal barrage. The first one is the EBB generation o EBB generator na gumagawa ng kuryente sa pamamagitan ng paglabas ng tubig. For example is yung pag nag-high tide, di ba, papasok yung tubig. And pag magka-level na yung tubig sa basin and doon sa dagat is isasara na yung gate. So, pag nagkaroon naman ng nag-low tide naman doon sa labas is bubuksan na ulit yung sluice gate para dumaloy na yung tubig. So, pag dumaloy yung tubig doon is magke-create na yun ng electricity. But meron tong disadvantage at advantage. So, punta tayo sa advantage. Ang advantage niya is simple lang yung design niya and stable yung energy. But sa disadvantage, sa palabas lang siya kumukuha ng yung palabas lang ginagamit niya, di ba? Parang ang sayang naman yung pagpapasok ng tubig, di ba? O, yun yung disadvantage. And the second one is the flood generation. Ito naman, parang kabaliktaran nung sa EBB generation. Ito naman, gumagawa siya ng electricity pag papasok ng tubig. Pag low tide, edi walang laman yung basin. And pag high tide is ibubukas yung gate para pumasok sa loob yung tubig. At para mapaikot yung turbine at makapag-create ng electricity. Ang advantage na to is habang tumataas yung tubig is nagke-create ng electricity. Pero yung disadvantage niya is, di ba, iipunin lang yung tubig dun sa loob. So, mahirap kontrolin yung pressure. And the last is the two-way generation. So, di ba yung una kanina is palabas lang. Tapos yung pangalawa is papasok lang. Dito naman, parang pinagsama na siya. High tide, makakapag-create ng electricity. Low tide, makakapag-create ng electricity. Paano ba ito gumagana? So, pag high tide, di ba, is nakabukas yung gate, papasok yung tubig. And iikot yung turbine. And pagka naman nagpantay na yung laman ng tubig sa basin and sa dagat is isasara na yung sluice gate. Then, pag nag-low tide naman dito is ibubukas na yung sluice gate. Then, papasok naman yung tubig. Lalabas naman yung tubig papunta doon sa dagat. So, nakakapag-create siya ng energy high tide man or low tide man.
So, marami tong ang advantage talaga nito is kahit low tide, kahit high tide, nakakapag-create siya ng electricity. And special din yung design ng blade na to dahil dinesign ito para umikot siya ng pa-clockwise and umikot siya kahit saang direction yung tubig. Kagaya na lang sa electric fan, di ba? Pag umihip yung hangin, iikot yung electric fan kahit sa harap. Pag bumuga naman yung hangin sa likod, iikot pa rin yung electric fan, di ba? So, yon. And ang disadvantage naman nito is, siya talaga, mahal siya. Mahal yung mga equipment, mahal siya gawin. Tidal lagoon is a circular retaining walls embedded with turbines that can capture the potential energy of tides. Ibig sabihin nito, yung tidal lagoon daw ay isang bilog o hugis-sigsing na pader na itatayo sa dagat o baybayin. Sa loob ng pader na iyon, may mga turbine. Kapag tumataas o bumababa ang tubig dagat dahil sa tide, dumadalo yung tubig papasok at palabas ng lagoon. Habang dumadalo yung tubig, umiikot ang turbines at ang pag-ikot na ito yung ginagawang kuryente. Sa madaling salita, ginagamit ng tidal lagoon ang energy ng pagtaas at pagbaba ng dagat para gumawa ng electricity. Maganda yung tidal lagoon dahil predictable ang tides, hindi tulad ng hangin o araw, pero mahal at posibleng makapekto sa marine life kung hindi maayos yung pagkakagawa ng tidal lagoon. Next, the location of tidal lagoon is artificial. Ibig sabihin lang nito, yung lugar daw ng tidal lagoon ay binuo ng tao at hindi isang natural na anyong dagat tulad ng coral reef, estuary o likas na baybayin. Dahil dito, wala itong pre-existing ecosystem o mga naunang nabuong tirahan ng isda, halaman dagat at iba pang organism na pantubig na maaaring maapektuhan. Ang ganitong design ay mahalaga dahil binabawasan nito ang pinsala sa kalikasan kumpara sa mga proyektong inilalagay sa mga natural at sensitibong marine environments. Sa halip na sirain ang umiiral na ecosystem, ang tidal lagoon ang nagbibigay ng isang kontroladong espasyo kung saan maaaring pamalaan ang daloy ng tubig at operasyon ng mga turbine ng mas maingat. Bukod pa dito, dahil artificial ang tidal lagoon, madali ring ipatupad ang environmental monitoring at mitigation measures upang masiguro na ang epekto ng marine life ay minimal lamang, habang patuloy na nakagagawa ng malinis at renewable energy mula sa pagtaas at pagbaba ng tubig dagat. The cancelled tidal lagoon is in the Swansea Bay in Wales, United Kingdom, would be in the first tidal power station of this type once built. Ituturing itong isang mahalagang hakbang sa larangan ng renewable energy. Kapag ito'y natayo, ipapakita sana nito kung paano gumagana ang isang artificial na circular seawall na may mga turbine upang i-convert ang predictable na pagtaas at pagbaba ng tides sa malinis at maaasahang kuryente. Pinili ang Swansea Bay dahil isa ito sa mga lugar sa UK na may mataas sa tidal range kaya napakaangkop nito para sa tidal energy. Bukod sa power production, inaasahan din na makakatulong ang proyekto sa job creation, coastal protection at research development sa marine engineering. Gayunpaman, kahit malinaw ang benepisyo nito, ang proyekto ay hindi natuloy dahil sa mataas na construction cost at kakulangan sa financial support, kaya hindi ito naipatupad. Sa kabila ng pagkansela, mahalaga pa rin ang Swansea Bay Tidal Lagoon dahil nagsisilbi itong reference at inspirasyon para sa mga susunod na pag-aaral at diskusyon tungkol sa paggamit ng tidal energy bilang isang sustainable at long-term solution sa energy. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga advantage at disadvantage ng isang tidal energy. So, sa pamamagitan kasi nito, sa pag-identify natin, malalaman natin kung ano yung mga benefits ng isang tidal energy at kung ano yung mga limitasyon nito. So, unahin natin ang renewable and inexhaustible. Tides are caused by the moon's and sun's gravitational force, which are not used up.
So, ayun, isa sa pinakamalaking advantage ng tidal energy ay ito ay isang renewable at inexhaustible, meaning hindi nauubos or hindi mauubos. So hanggat umiiral yung buwan, hanggat nandyan yung buwan natin, yung araw, yung dagat, patuloy na magkakaroon ng tides. So hindi tulad kasi ng mga fossil fuels like coal, oil, natural gas na limited lamang at nauubos. So ang tidal energy ay natural na paulit-ulit na cycle na nangyayari. So kaya naman ito yung isa sa pinaka pangmatagalang solusyon sa problema ng energy supply ng mundo. So bukod pa dito, hindi natin kailangan mag-alala dahil hindi naman nga mauubos yung source nito. Dahil yung tides ay bahagi ng natural na pag-ikot or natural na cycle ng isang mundo. So kaya masasabi natin na stable at sustainable ang tidal energy bilang energy source. Pangalawa ay predictable and consistent. So tides follows known cycles occurring twice a day in a consistent manner, which simplifies power grid management and reduces the need for energy storage. So yung pangalawa naman, tidal energy nga ay predictable at consistent na isang malaking advantage kumpara sa ibang renewable energy sources. So halimbawa nga ay ang solar energy na nakadepende sa araw at ang wind energy ay nakadepende sa lakas ng hangin. So kapag maulap o kaya walang hangin, bumababa yung energy production nila. So sa tidal energy kasi, eksaktong alam na ng mga scientists or engineers kung kailan tataas at bababa yung tubig dagat. So may mga tidal schedules tayo na sinusunod. Kaya madaling i-forecast kung gaano karami yung energy magagawa sa isang araw. So dahil dito, mas reliable ang tidal energy at mas madaling isama sa power grid planning. So alam nga ng mga power companies kung kailan may supply at kung kailan mababa. Ako naman tayo sa pangatlo, which is yung environmentally friendly. Ayun. It generates electricity without burning fuel. So they do not produce greenhouse gases, waste products, or pollution during operation. So ayan. So isa sa pinakamahalagang advantage ng tidal energy ay hindi ito or isa itong environmentally friendly. So hindi siya naglalabas ng carbon dioxide, ng usok o ng ano bang harmful gases na nagiging sanhi ng global warming at ng air pollution. So hindi rin ito nangangailangan ng pagsunog ng fuel, kaya walang greenhouse gas emissions. So habang nag-ooperate, ayan, so dahil dito malaki yung naitutulong ng tidal energy sa pagbawas ng epekto ng climate change. So bukod pa dito, ang tidal energy systems ay kadalasang nasa ilalim ng tubig, kaya mas kaunti ang visual pollution kumpara sa wind turbines o malaking power plants. So hindi rin ito maingay, kaya hindi ganong istorbo sa ating mga community. So pang-apat ay ang high energy density. So ano nga ba ang definition niyan? So tidal generators can produce more energy per unit area and operate efficiently at lower speed compared to the wind turbine. So ayan. So ang tubig kasi ay mas dense or hamak na mas mabigat kumpara sa hangin. So dahil dito mas mabagal yung galaw ng tubig. Pero malaki ang energy na dala nito. So ito nga yung tinatawag na high energy density. Ibig sabihin, ang tidal turbines ay kaya makapag-produce ng mas malaking power gamit yung mas maliit na galaw kumpara sa wind turbines. So sa mas maliit na area, mas maraming energy ang maaaring ma-generate. So dahil dito, ang tidal energy ay efficient at ang output nito ay mas stable kumpara sa ibang renewable energy sources. Ang lima ay ang long operational life and low maintenance cost. So based sa definition, tidal power plants have a very long maintenance or operational life
often several decades, and once built, the ongoing maintenance costs are relatively low. So, ang tidal energy system kasi ay may mahabang operational life. So, kadalasan nga na ang tidal power plants ay kayang mag-operate up to 50 years o higit pa. So, bagamat mataas yung initial cost, which is isa sa disadvantage niya, tatalakayin natin mamaya. So, kapag nag-install na ang system, mababa na yung maintenance cost niya. Hindi ito nangangailangan ng fuel at ng anumang kagamitan na magkakos pa ng mas mahal. So, dinisenyo kasi ito para tumagal sa ilalim ng tubig. So, sa long-term perspective, ang tidal energy ay cost-effective at lalo na kapag na-recover na yung initial na investment para sa tidal energy. So, yun ang mga advantage ng pag-create ng energy or ng tidal energy. Ngayon naman ay isa-isahin natin yung mga disadvantages ng tidal energy. So, unahin natin dyan ay ang high initial cost. So, building structures that can withstand the corrosive nature and turbulence of seawater is a major engineering challenge. So, yun yung una nating disadvantage, yung high initial cost. So, isa sa pinakamalaking disadvantage nga ng tidal energy ay yung taas or yung mataas na initial cost. So, yung paggawa at pag-install ng tidal power plants ay nangangailangan ng advanced technology, heavy equipment at ng malalaking puhunan. So, kailangan ng matibay na materyales dahil ang kagamitan ay ilalagay natin sa ilalim ng dagat. So, hindi mo naman may iwasan dyan yung malakas na alon, corrosion at yung pressure. So, dahil dito, mas mahal yung construction kumpara sa traditional power plants. Yan. So, isa yon sa dahilan kung bakit kukonti pa lamang yung tidal energy project sa buong mundo. So, pangalawa na disadvantage ay ang limited locations. So, they are scarce and localized to coastal regions with a specific set of criteria, such as a tidal range or at least 5 meters and appropriate geography like a narrow channel or bay. So, ang pangalawang disadvantage, ayun. So, hindi lahat kasi ng lugar ay pwede natin lagyan ng tidal energy systems. So, limitado. Kailangan natin ng mga lugar na may malakas at consistent na tides. So, tulad ng coastal areas, estuaries, at narrow straits. So, ibig sabihin, limited niya yung location kung saan maaari natin gamitin yung tidal energy. So, ang mga bansa kasing walang access sa dagat o mahina ang tidal movement ay hindi makikinabang dito. So, ayun, dahil dito, hindi natin maaaring apply universally tulad ng solar energy kasi na pwede mong paglagyan. Pwede ka maglagay sa mga bakanting or mas mataas yung chance kasi na makakahanap ka ng location kapag sa solar energy. Pangatlo naman na disadvantage ng tidal energy ay ang environmental impact. So kanina 'di ba sinabi ko may environmentally friendly pero syempre may limitasyon din 'yun. So ito nga environmental impact. So large barrages can significantly alter the flow of water and change estuarine ecosystems. So, disrupting marine habitats and fish migration patterns. So, yun yung isa sa yung pangatlo nating disadvantage. So, bagamat kagaya na sabi ko kanina, environmental friendly, may lang environmental impacts pa rin ang tidal energy. So, ang paglalagay ng tidal turbines at barrages ay maaaring makaapekto sa marine life tulad ng isda at iba pang lamang dagat. So, may mga posibilidad na maapektuhan ang migration patterns ng mga isda, pati na rin yung natural na daloy ng sediments sa dagat.
So kaya mahalaga yung environmental assessment bago magtayo ng tidal power plant. So pang mabawasan yung mga negative effect nito sa ecosystem. Kasi para saan nga naman kung puro iniisip mo lang kung ano yung magiging benefits, hindi mo iniisip kung ano yung magiging effect sa ating ecosystem. Pang-apat ay ang intermittent generation. So electricity generation is not continuous. So it is limited to the periods of rising and falling tides. So which only occur for a short time twice a day. So yun, intermittent generation. So kahit predictable yung tides, ang tidal energy ay intermittent pa rin. So ibig sabihin hindi tuloy-tuloy yung generation ng kuryente dahil may mga oras na low tide at high tide lamang. So hindi ito tulad ng fossil fuel plants or power plants na kayang mag-produce ng kuryente anytime. Dahil dito, kailangan pa rin ng energy storage systems o backup na power sources. Last, sa ating disadvantage ay ang distance from demand. So, ideal locations are often far from urban centers, so where the electricity is needed. So, leading to additional costs and difficulties with transmission infrastructure. So, ayun, ang sabi naman, sa distance from demand, kadalasan ang mga tidal energy plants ay matatagpuan sa malalayong coastal area. Samantala, ang malaking demand ng kuryente ay nasa urban at industrial areas. So dahil dito, kailangan ng mahabang transmission lines na nagdudulot ng energy loss at additional costs. So ito ay isa sa makahamon sa widespread adoption ng tidal energy. So ayun, sa kabuuan, yung tidal energy ay isang promising at sustainable renewable energy source na may maraming advantage tulad ng pagiging renewable, predictable, environmental friendly, at long-lasting. Gayunpaman, meron din naman kasi itong disadvantage tulad ng mataas na initial cost, limited locations, so at environmental concerns. Kung ma-address yung mga hamon na ito ay sa pamamagitan ng technological advancement at proper planning, ang tidal energy ay maaaring maging isa sa mga pangunahing sources ng clean energy sa hinaharap.